Hindi ako papasok isang araw. Magko-construction lang ko. Muli, ibabahagi na naman sa atin ni Buboy ang kanyang childhood at nung nag-aaral pa siya ng elementary. At di natin akalain na may ganitong estudyante na gagawin ang lahat para lang makatulong sa kanyang pamilya. At muli ako nagpapasalamat sa patuloy na panonood niya at pagsuporta sa mga vlog namin ni Buboy. Sa akin po walang problema. Kahit magsiksikan kami dyan. Open sila. Opo, kahit magsiksikan kami dyan. Wala pong problema. Hindi rin naman sila iba. Kapatid ko pa rin naman sila. Once again, mga mahal kong viewers, yan, nandito na naman tayo kila Buboy. Update natin part 18. Ayan, pang 18 na natin na ano ito, pagbablog sa kanila. Ayan, grabe, ang ganda na. Finishing na yung harapan. Finish na yung harapan. Tao po. Ayan, na-finish na yung harapan, no? Ha? May bintana na nga, ano? Ganyan lang talagang ano niyan? Yung semento niya? Hindi yun talagang finish na finish? Yun yan talaga? Ay ano yun, pupuruhan. Paano yung ano pag pininturahan para makinis tingnan? Pupuruhan. Pupuruhan. Yun dun sa ibabaw niya ano? Okay. Malapit na sa katotohanan, Nay. Opo. Kalahati na lang. Oo. Nandiyan po. Kalahati na lang yung ano. Malapit na. Ayan pa, estimate din kuya yung ano niya. Kisame. Yung ano na lang, normal na plywood. Plywood o ano? Plywood. Ano po yun? Yung nakabitan o bahoy. Kahoy lang din. May kahoy pa po tayo, ano? Ayun. Para hindi siya mainit. Request din ng mga ano natin nanonood. Kailangan daw may kisame. Meron harap, maganda rin tingnan sa loob. Oo. Tsaka kung may kulay na lahat-lahat ay ano. Ano, Buboy? Opo. Kumusta, Buboy? Okay naman. Okay Ganun naman. pa rin. Parang hindi ka nagpalit kahapon ah. Hindi, nagpalit po ay ulit na sinuot ko at tatrabaho lang naman. Sayang ano. Kumusta ang trabaho niyo maghapon? Okay lang po. Matapos na ngayong araw yan, yung ano, finishing niya. Dito po siguro sa harap. Oo, dito sa harap. Okay. Ano pa yung baba? Ay header, pabukas mo. Oo. Yung header pa eh. Opo. Ganda na. Kung ano, mapinturahan yan, kita yung mga bakat-bakat na yan, ano? Hindi mo may pang malayo, di mo na kaya pang malayo. Oo. Kasi pag pinturahan yan, mas okay sana kung yung makinis. Para ano. Ano, napupuruhan ng semento mo para kuminis yan. Ganun yung ganyan Wrap lang yan ay. Yan yung wrap. Ano ba talagang inaano nyo sa mga ganyan na semento? May karamihan kasi skim coat eh. Skim coat na lang. Sige, yun na lang para ano makinis. At tsaka mapinturahan. Loob at labas para ano. Matapos muna yung kisame. Kisame muna po ano. I-estimate mo na kuya kung ilan makakailangan sa ano sa kisame niya. Para hindi mainit. Ano, nakangiti na lang lagi si Buboy ngayon ng mga ano, viewers ni Buboy. Dito ka, Buboy. Upo ka dito. Sige, kaya nakakuha na lang. Sige.
Malapit na sa katotohanan, Buboy. Ang medyo matagal lang pala talaga pag finishing, Buboy, ano? Opo, yan po. Hindi naman po kasi basta-basta rin yung mag-finish. Oo, hindi din basta-basta ang finishing. Gawa ng mga bintana, dyan siya natatagal. Medyo maano pag finishing pala. Pero yung paglagay ng mga hollow block, mabilis lang ano. Opo. Ayan. This week, kita na lahat yan. Sigurado. Nanay, ano? Bahay na po yan. Sabihin bahay na. Bahay na para ano. May paminto na, may bintana na. Para maayos. Ayan. Kaya, araw-araw ko dito. Yun nga. Nakatingin na naman si Buboy. Araw-araw ako dito at request siya ng viewers natin. Tawag doon, parang nalulungkot sila pag wala tayong vlog. Kaya pa uli-uli ako dito ngayon. Straighten. Nagbasa na po ako, hindi na muna ako naglaba. Ay, good lima. Tayo na muna. 5 dun sa may ano, kisame. Okay, sige. Para mapadeliver ko na. At pagtapos yan, yun yung isunod mo, kuya, ano? Medyo mahirap din palang finishing, ano? Finisim pa po eh. Ano, Buboy? Ano na yung naitutulong mo kay kuya ngayon na ano? Naghahalo. Naghahalo. Bibis tayo. Ganyan po. Ano yun? Nagbibis tayo. Nag-aagag po ng buhangin. Ah, Bawal po kasi pag yung may bato. Okay. Oo. Parang ini-strain mo. Dalawa po. Strainer. Sobrang init ng panahon po ngayon, ano? Hindi gabi po. Oo, galing kami sa Villabelin. Grabe ang init ng panahon. Kakapanghina. Anong merienda nila, Nay? Nag-juice po. Nag-juice sila? Ano bang oras na? Hindi, ngayon Alas hapon. Alas 3 ang ano, meriendahan po nila. Ano sabi mo kanina? Maglaba ka sana? Opo, eh sabi ko pahinga at masakit yung ulo ko. Oo. Saan ka maglalaba? Eh yung po damit ng kapitbahay dyan. Matanda. Parang araw-araw ka naglalaba sa kanila? Ako naman po ang labada nila. Tinatawag. Okay. Bandera po nila ako eh. Eh paano kung may ano ka na, may negosyo, di hindi ka na makaano sa kanila. Sinabi mo na pag nagnegosyo ka, Opo. syempre Alam naman na po nila. focus ka na yan Focus sa na sa negosyo. negosyo. Yun na lang, mabibisi na ako sa negosyo. Oo, kasi malulugi ang negosyo pag hindi mapagpukusan. Ano? Ikaw, Buboy, yung pag-i-school mo ang pagbukusan mo, baka naman magjowa-jowa ka doon. Hindi po. Jowain mo yung teacher mo. Hindi po. Sabihin mo, teacher, magjowa-jowa na lang tayo, di na mag-aaral-aral. Masama naman. Tawa. Natutuwa sila sa tawa mo, Buboy, ay. Hindi po. At siyempre kahit sabi ko nga po matagal yung hindi ako nakapag-aral. Kahit medyo mahihirapan, kakayanin po. At yun naman din ang gusto ko. Yung nakapag-aral ka. Hanggang anong grade si Buboy, Nay? Anong Grade nakapag-graduate ka din? Yun lang po. Nasubukan mo nagtoga? May toga kayo nun? Wala. Wala po, hindi po uso yun. Doon sa ano dati. Sa amin nun, nung elementary ako, nagtoga naman ako. Sa amin po wala. Iba yung ano dito sa Bicol, ano? Noon, elementary, nagtotoga na. Tapos high school. Pero nung nag-graduate ako nung grade 6, hindi naman. Oo. Wala naman toga. Yun pala, kung makapag-graduate ka ng ALS, ano yung pwede mong college na agad or high school? Mag-high school pa siya, Nay. Pwede rin po. Ano po yung college na po ang sunod? College na ba o mag-grade 11 pa? College po. Kasi, Pag natapos po niya yung, limbawa po, natapos niya yung ALS na K-12,
diretso na po siya mag-college ulit. Mm-mm. College na po yun. Hanggang K-12 na matapos niya yan, ano naman siya, mag-aral naman siya ng college. Kung anong kurso niya, Oo. na kukunin pwede. Maganda yun. Maganda anong maganda kunin mo sa college, Buboy? Bahala na po kung ano pong ibibigay sa akin ng Panginoon na kurso na makakayanan ko. Siya na lang. Doktor. Ay, hindi po. Parang ayaw ko. Hindi ka marunong mag-inject Oo, parang hindi ko gusto Baka rin. karaya mong i-inject mo. Parang hindi ko rin po pati gusto. Pag hindi habit, hindi talaga niya mahal. Pero pag habit niya, kaya niya. Mm-mm. Kaya niya. Yung pag mga automotive, ganun, okay yun sa Oh. iyo. Okay po sa akin. Mm. Basta may makatapos, may kahit kaunti ay may yung sabi nga pong may natapos man lang sa pag-aaral. Mm-mm. Tsaka mas iba-iba kasi yung may ka knowledge ka sa mga bagay-bagay Nay. Kasi kung lang, syempre kung hindi ka man lang nakapagtungtong doon, syempre sa Danawan ka talaga lang, Opo. na hanggang Danawan lang yung construction. Mm. Sobrang hirap, 'di ba? Pag walang trabaho, wala. Pero hindi ko din naman inaano ang mga construction o Opo. kasi skilled din 'yan. Opo, skill niya. Oo, kahit pa sabihin mo na kapag-aral ka o ka, teacher ka, kung hindi ka naman marunong gumawa ng bahay, 'di ba? Hindi ka marunong Siyempre sa- kaya malaking din advantage ang mga skilled worker natin. Opo. Oo. Skill talaga yan. Oo. Meron niyang ID sa pagka-skill. Oo. Kaya sabi ko, yung mga ganyan ikaw anong skilled mo, Buboy? Dati po po ko pintura. Sa pintura. Di ikaw na mag-handle ang pintura nito. Hindi po, dalawa po kami. Dalawa kayo ni Kuya. Mm. Marunong din si Kuya. Painter din po yan. All around po yan eh. Galing naman ni Kuya. Ayan. Susunod na project ni Kuya yung CR. Kuya sige. Di all around Bicol ka din, Kuya, hindi lang dito sa inyo. Kahit saang lugar. Marunong ka din maggawa ng mga gate, ganun. Ay, ano po sa pag-building ma'am, may inamat ako dyan. Sa welding. Kala ko marunong ka sa welding at Sakit sa mata yan. sa'yo ko napapagawa yung gate ng gate lang naman ng poultry. Tawa na naman ni Buboy. Gate lang naman ng manukan pala yung papagawa, So ayun. Anong bago natin na pag-uusapan, Buboy, ngayong araw? Nung nung nag-aaral ka nung grade 6, ganyan, syempre binabinata ka na nung grade 6 ka. Oo. Yan, may mga hanap buhay ka na din noon. Kasi sabi Opo, mo, meron. oo. Yun nga po, yung construction. Pag, minsan, hindi ako papasok isang araw. Magko-construction lang ko. Tapos, kinabukasan, papasok na ako niyan. Yun po. Tapos malilate ka pa. Malilit pa ako niyan kasi simula grade 3 po nagpartinda po talaga ako ng pandesal. Nagtitinda talaga ako ng pandesal. Hindi ko winala sa akin kahit kung nag-grade. Grabeng parang ang laki nung nakapag-ampon kay Buboy na kasi sobrang sipag niya. Lahat ng trabaho. Naturoan talaga po ng siya. Oo. Ng magandang asal. Naturoan po talaga Oo, siya. tsaka yung ganun nga po, marunong siya sa buhay, madiskarte kahit bata pa lang. Minsan po ay nakikita ko sila na medyo hirap sa sa pamumuhay namin. Yung dati ako na nag-adjust. Hindi ko na. Sabi mo senior na nung namatay sila, tas maliit ka pa. Oo. Hindi, yung yung mismong nagpalaki na sa akin kasi Oo. yung namatay yung mismong nag-ampon po sa akin. Namatay yung mag-asawa, namatay. Doon po ako napunta sa anak ko. Mga ilang taon din na inalagaan ka nung talagang nag-ampon sa iyo yung mga tiyahin ni nanay? Siguro po 4 na taon yata po. Ganun. Nailagaan ka? Mm.
Nung saglit lang nabubuhay pa pala. sila. Oo. Saglit lang. Kasi nagkasakit din yun yung tinawag kong ang mama. Nagkasakit po. Tapos, 1 linggo lang po ang pagitan. Namatay nauna yung si Papa, sumunod naman si Mama. Oh, 1 linggo lang po. Parang nagkasakit sila. Matanda na rin po kasi. Mga senior na nga. Oo, senior Mga na. ilan ang edad? Siguro po nasa 60, ganyan, 60 plus. Yun po. Tanda mo pa yung mga itsura nila, Boboy? Opo, natatandaan ko. Kasi nung mawala na sila, may picture sila dun lagi kung tinitingnan nyo yun. Nung nandun ako sa Bicol. Lagi ko yung kahit yung matutulog na ako, tinitingnan ko pa yun. Parang naalala ko po yung nila, muka. Lalo nakita ko po sila nung nakahiga na sa Kita ko sila. Parang tagal mawala sa paningin ko. Ano yun, nalungkot ka din nung nawala sila? Siyempre po, po ako, lungkot din. Kahit bata pa ako noon, tanda ko na rin ako, naghanap din ako sa kanila. Hinanap ko rin po sila. Kahit alam ko naman na wala na sila, hinahanap ko pa rin. Lalo pag yung natutulog ako, yan po. Kasi sila yung katabi ko mag-asawa. Oo, sila po. Parang ako nga po yung nila, pinaka bunso nila sa lahat. Kaya yung apelyido ko, yung apelyido nila. Oo, pinamana nila yung apelyido nila, no? Ikaw yung lagi nilang nakakasama, parang yung bunso-bunsuan nila. Oo, lagi po kahit O di ibig sabihin parang na-spoiled ka din sa kanila dati. Oo, doon sa dalawang mag-asawa, yung matanda. Na mga tatay nung tinuring kong kapatid na tumuring din naman po sa akin kapatid. Yun po. Kahit mangingisda sila, kasama ako magpapaano ng palay, kasama nila. May palayan sila noon, palayan. Opo. Dati, nung nabubuhay kasi, meron silang namana sa mga tatay nila na lupa, yun ang tinataniman nila. Gulay, palay, tapos minsan mangingisda. Yun nga yung sabi mo na, 'di ba, nag-aaral ka tapos yun nga nagko-construction. Ano naman yung naitutulong mo noon kasi maliit pa, syempre mura pa yung edad mo noon. Grade 6 po ako noon. Ano po? Bili-bili po ng bigas. Kahit alam kong mayroon pa na isasaing, bibili pa rin po ako niyan. O, hindi, ang ibig ko sabihin yung naitutulong mo sa mga nagkakarpinter, syempre sabihin mo sa construction. Ano po? Helper lang ako nila. Taga-abot ng martilyo, taga-abot ng ganyan po, halo. Tapos halo block, yan. Inuutusan, bumili ng kung ano-ano. Opo, yan. Kailangan nila. Yan po ang pako, bibili pako, bibili ng yung bulgasil, yan. Oh. Grabing sipag. Grabing sipag ni Boboy noon Yan po pala. ang naranasan ko sa grade 6. Pero ang hindi mo makalimutan yung nagpapandesal ka at madaling araw sabi mo ay nagigising ka na. Madaling araw, alas 4, alas 3, gising na po ako niyan, magkakape ako. Pagkakape ko niyan, minsan hindi na ako nagkakape, mamadali na ako. Kahit madilim pa, nagmamadali ako kasi minsan po dun sa tinitindahan ko na lugar, merong ding sumasalisi na nagtitinda, minsan wala nang bumibili sa akin. Kaya inuunahan mo. Kaya inuunahan ko. Yan yun pala yung diskarte, kaya pala yung mga yung kuya kasi may bakery at yung mga tauhan niya. Kaya sobrang aga pala para hindi sila maunahan sa lugar-lugar. Saka masarap po kasi yung tinapay pag yung mainit pa, bagong luto. At yung mga tauhan niya, yung mga nagkukota-kota baga, yung nagdi-deliver sila sa mga barabarangay. Oo, unahan pala yan. Dati dala-dala ko yung styrofoam, mas malaki pa sa akin. Ay, ganon? Oo, binibit-bit ko yung ganyan ko lang. Tapos nagsisigaw ka? Mayroon po kung dalang yung pang pot. Tapos sisigaw pa rin ako niyan. Paano yung pagsigaw mo? Pag Sabi ko, pandesal. Ganyan po. Yan yung mo. Tapos alam na ng mga tao na ikaw yun. Opo, madami ka din naman customer noon. Marami ako naging suki, lalo yung mga nagtatrabaho sa pabrika, sa Lima.
Sa Batangas yun. Sa Lima. Hmm. Parang nagtrabaho yung mister ko nun dun. Nung nung bata-bata pa siya. Sabi nga rin po niya. Mm. Dito po. Nabanggit nga po niya sa akin. Oo. Doon ka pala nagpapandesal noon. Opo, kasi yung may kantuhan dun po, pag pinasok mo yun, puro yung bahay. Mm. Halos hanggang dulo, puro kabahayan po yun. Walang ano dun. Mm. Puro, tapos kalsada na itong gitna. Mm. Kaya marami rin pong bumibili sa akin ng pandesal. Okay. Pag minsan, naabot ako ng maga, alas 6, ganyan po. Pero pauwi na po ako, nagtatanong sila, meron ka ba? Wala na po, ubos na. Bukas ako unahin mo ha. Ay gano'n po. Yun yung sinasabi nila. Masarap ang luto ng pandesal nyo. Anong flavor? Di ba may flavor yan? May malunggay, may cheese, Hindi po, ayun po ay ano, plain. sigurado yung natural na pandesal lang. Yung plain lang talaga na pandesal. Masarap yun pang kape, ano? Napapatakam tuloy ako ng pandesal. Marunong ka gumawa. Hindi po, nagtagatinda lang ako. Tagatinda ka lang noon. Okay. Oo. Gusto nga rin nila akong turuan no, na magmasa nung tinapay po para Tsaka pabilisan yan yung kamay na paggawa ng ganun. Kasi, ko, oo. baka hindi ko na po mabigyan ng oras yan at siyempre napasok pa rin naman po ako. Gaaral ka pa noon. Yun pala yung mga experience mo doon na ano. Okay. Minsan, Nasubukan mo din hinahabol ng aso dyan kasi madaling araw. opo, pero nung katakalan po, nasanay na rin yung aso. Siguro kilala na rin nila ako. Oo. Hindi na ako nila tinatawla. Kasi ganyan din yung ano sa mga ganyan no, mga vendor ng madaling araw, hinahabol ng aso. Opo. Kami nga nagja-jogging na madaling araw noon ay habol-habol ng aso. Kaya ano, delikado din yung ganyan na Barbecue ma'am, nagtinda rin ako niyan. Isaw, mga isaw. Agano rin ako niyan. Dun sa canteen na sinasabi ko. Ikaw yung taga-ihaw. So, ako taga-ihaw nila. Tapos pag may order ako ng ano, dalhin May ko mga ano na pala kayo, yung experience sa ganyan. Di ibig sabihin, mag-click talaga kung sarili ninyo na yun. Tsaka dito, madami yatang tao dito, walang ganyan. Marami rin po. Meron din pong paminsan-minsan, nagtitinda rin yung ex-kapitan dyan ng ano, mga isaw. Kung kayo at straight, may fried chicken, tapos mga barbecue, di ba? Oh, basta may pambili lang po yung tao ay Oo. baka magustuhan nila yung lasa. Baka sakali pong Papatok, ano. Tapos magkaka-branch na kayo, Daet, Labo, Manila. Ano nga ma'am? Oo. Para kahit pa paano ay makabawi sa inyo. Oo, Buboy fried chicken. 'Di ba? Ang ganda. Nakikita ko naman po nung kabataan ko rin sa kanya. Sabi ko talagang nakuha nito yung sipag at syaga ko rin. Kasi 10 taon ma'am, nagtitinda rin ako ng balot sa mga plaza. Tinda po ako niya ng balot 10 taon lang. May mga experience pala kayo sa mga Kaya, ganyan street foods sabi ko na sa- vendor. Ito ang nagmamana sa akin, nagmana talaga sa akin. Mm. Bata pa, nagtitinda na, bata pa, nahasa ng isip sa mga trabaho. Sabi ko, salamat sa nagpalaki at hindi nila tinuruan maging tamad, hindi nila tinuruan maging sa tao. Kaya minsan po, nung dati nung nandun pa ako sa kanila, nagugulat na lang sila pag umuwi ako eh. May dala akong bigas, may dala akong ulam. Yun po. Sabi ko, saan galing yan? Baka kusan mo, kinuha yan. Hindi, pinaghihirapan ko yan. Sabi ko, minsan may dala na akong bigas, bibigyan ko pa sila ng pera. Anong ulam ang nadadala mo Minsan nun? po yung tilapia, yan, bango. Oh, madiskarte na talaga ano? Tapos may kaunting pera pong natitira sa akin, binibigay ko sa kanila. Sabi ko, pang dagdag nyo po sa ano nyo, pambili ng pag kinapos tayo na sa bigas ulit, may pang dagdag kayo. Grabe, ano, very thankful yung mga, ano, yung mga, syempre, nag-alaga sa'yo, kumukupo sa'yo. Nagugulat na, ba, magkaroon itong, ano ito, bata ano ito. Hindi man lang nila naisip na bigyan ka ng sarili mong puhunan para may sarili kang negosyo, ganon. Hindi po, wala Hindi. po sa ano niya, kasi medyo may
utang din sila, nahihirap, medyo hirap din sila. Hirap talaga, Opo. kaya hindi din nila ma-provide sa iyo yun. Mm. Yan. Payag kayo dun sa magiging pangalan ng nyo, tindahan? Buboy Indiano, fried chicken. Pwede ma'am. Maganda naman. Ano? Oo. Kayo kung pala, kung anong sasuggest nyo na yun na lang din po ang Oo, maganda yan. Tapos may hauler kayo, may nandun na yung lutuan lahat para di ba? Baka mas mabili pa rin yun ma'am at buboy Indiano po eh. Lahat ng fans niyan. Hindi Oo, naman. pwedeng Ayoko naman na sabihin na yung parang nag-ano po sa akin na ay parang kilalang kilala ka ganyan. pwede mo yan gamitin, Buboy, kasi syempre kung ka na, yun, kilala ka nga. Tapos may business ka, pwede mong gamitin yun. Pwede. Oo. Tsaka kung medyo mahina dito, pwede kayong lilipat ng Kalabaka, pwede kayong doon kayo magprito-prito. Madami yan, Nay. Oo. Yung ganyan na basta may motor lang, tapos hauler. Nagawa naman po namin yun dati sa Pampanga ganun po kung saan po magtinda. Kung mahina, Pag pwedeng alimbawa po mahina yung pwesto mo, ililipat sa malakas na pwesto. Oo. Ganda. Dating nga kami ng San Fernando no? Mm. Pampanga. Anong sakayan nyo? Hauler lang. Hauler lang din. Maganda pala yun na talaga Owner po. Bit-bit lahat ng paninda gamit. Patok din naman nun. Ay, patok po. Ako na nga po yung doon, yung Siya hindi po ka naman nagpalakas. ka pinagyayabang po yun. Ako yung kauna-unahan kasi 3 yung tindahan nila. Oo. Ay, yung sa 3 tindahan nila, ako, si mama, tapos yung kapatid ko. Yung sa kanila, medyo mahina pa. Yung sa akin, na abot na minsan ng 160 pieces, 150, ganyan po. Yung nadidispose, Opo. yun ang uubos nyo. Nauubos, oo. Kaya, nung umalis kami doon, umuwi kami rito, medyo malakas na po yun. Ewan ko lang ngayon kung ano. Oo. Kasi nagtawag rin yun doon at kay ate, pinababalik nga po ako. Kung gusto ko para bumalik. Hindi ko naman po maharap at siyempre, wala naman akong pamasahe pupunta ron. Hindi rin naman nila ako pinapadala. Kaya hindi ko rin po Oo, di ibig sabihin kung pinadalan ka pala nila, babalik po ako. At Oo. sila naman po nagsabi sa akin na welcome kayo dito. kung ngayon panahon na ito, Eh siguro po, baka hindi na po. At lalo na sabi nyo nga po, sa tulong nyo na mag-aaral niya po ko sa ALS, baka dito na lang muna po ako. oo, dito ka na lang muna para may mangyari sa'yo kasi doon, kikita ka, mauubos, Opo. yung pag nag-aral ka, may sandata ka, walang araw. Opo. Diba? Oo. Kaya maganda din na hindi ka nila napadalhan, hindi ka nandito ka lang. Opo. Kumbaga, hindi nila ako pinadala na ganun pumasahe Oo. na papunta rin. Si nanay lang sana ang na-meet ko. Nanay? Si nanay na malungkot nung una, di ba? Lagi yan yung dati dito, nung pagdating namin dito, tapos nung unang dating ko dito po. Yan. Napapansin ko sa kanya, laging malungkot. Tulala. Oo, at kasi nga po, hindi naman sa gawa ng istorya. Halos gabi-gabi po nag-aaway sila yung stepfather ko. Minsan nga, isang beses nga na parang may bumulyaw dyan, may dyan. Oh, gabi na. Sinigawan si mama mo? Hindi naman po si mama, kumbaga parang kami, dahil kami lahat magkakasama dito Oo. isang pamilya. Paanong gabi na yung tinutukoy niya dun? Parang gusto niyang sabihin na magpatulog naman kayo kasi gabi na. Oo. Kaya si mama laging malalim ang isip. Oo. Sinasabi ko po palagi sa kanya, mama, Natutulala. huwag kang mag-isip ng kung ano-ano kasi sa pag-iisip diyan nakakaisip ang tao, minsan nakakapag-isip ng masama, Hindi maganda. minsan magbibigti. Kaya sabi ko, huwag mong dibdibin at huwag mong
Kasi, Buti hindi naisipan ni mama mo yun. hindi po. Buti hindi mo naisipan yung ganun na, yung suicide na ganun. Naisipan ko naman po yung ganun mag-suicide. Kaso natatalo po ng paano na si Buboy kung ako'y wala na. Yun po, natatalo rin yung isa. Iniisip ko rin po mabuti. Saka mababait din po yung kapitbahay namin. Kung gagawin ko nga, paano naman ang may iwan ko? Lalo siyang maagrabyado sa pamilya ko. Muntikan ka pala na, Grabe sa Oo. kakaisip. Iniisip ko po yan mabuti. Sabi ko, hindi ko na lang gagawin kasi nakakaawa naman yung isa kong anak. Hindi naman taga rito. Mawawala pa ako. Sino nang kakampi niya? Oo. Pababayaan ko siyang gayon. Kaya minsan po laban lang. Nilalabanan ko lang po. Minsan, natutulala ko is pag dumarating siya, andyan, nakatanaw ako sa malayo. Masabi na, ma, stress ka na naman. Gagawa ng paraan yan para lang tumawa ako. Pag tumawa na ako niyan, sasabihin niya, yan, ang gusto ko sa iyo, ma. Lagi kang tatawa. Ganyan po. Siya, gumagawa Totoo siya po ng yan. paraan po. At kasi siguro kaya nga rin po yung na ano na rin sila yung sinasabi nga na silos dahil sa pinapakita ko na ano kay mama. Pero hindi, wala naman pong masama siguro doon Oo. na gano'n ko. Kasi Oo, balikan natin yung part 2 natin. Doon ka talagang bumuhas yung luha inyong mag-ina, ano? Doon talaga bumuhas yung luha inyong mag-ina kasi doon yung sinabi yung mga katotohanan. totoo Hindi lang. ko na kaya kasi yung mabigat na sa dibdib. Ano na. Kaysa naman dalhin-dahlin ko. Sabi ko habang buhay akong dala-dala ng ganyang problema ko. Wala akong mapagsabihan na ganyan. Tapos natutulala na lang. Malayo ang tingin ko palagi. Minsan may ginagawa ko. Hindi ko na alam kung anong ginagawa ko. Kaya sabi ko, sana Parang wala sa isip mo yung ginagawa mo. ano po. Kasi yun na nga, naman nangyayari na sa amin, nangyayari sa akin. Lalo na nung nag-ano pa sila, tapos ito pumunta sa atin niya, na naglakad hanggang doon sa atin niya. Ang susumbong sa atin niya, sabi ko, saan na kaya nakarating, hindi ko alam at hindi man po yan nagpaalam. Hinahanap ko po yan dyan. Sabi ko, baka matagpuan nila dyan, suntukin na lang yan. Yung pala, nagpunta doon sa atin niya, naglakad. Grabe, hanggang bayan layo. Opo. Paano mo nagawa yan na maglakad sobrang layo? Siguro po sa pag-iisip ko rin na sabi ko paano ko kaya tutulungan si mama at saka kasi nung araw na yun na sabi ko tumigil na kayo para naman ninyong awa na at si mama naman mamaya titigil din ng ano niya ng bunganga sabi ko titigil din ng bunganga niyan pabayaan niyo lang nasabi sa akin wag daw ako makialam hindi ko lang masabi sa kanila na bakit magulang ko rin naman yan bakit hindi ako makikialam pinagmamasdan ko nga lang po sila nakatayo lang ako Oo. habang inaano nila si mama Yun bang negative na binabato sa inyo dati, sa inyong mag-ina, parang syempre parang ang layo naman mangyari yun, di ba? tsaka mahirap po Ang sakit pati yun na pagbibintangan kayo mag-ina sa ganong bagay. opo sa ganung bagay tapos sa ganung salita napaka ano po Ang nagsabi pala sa inyo yun, yung isang kapatid mo, yung mas bata sa iyo, na nakasama nyo sa Pampanga. yun po yung kauna-unahan na nagsabi at marami po kami nagharap-harap nun doon sa Pampanga. Sabi ko sige kung totoo yung sinasabi mo patunayan mo. Sabi ko wala naman po kasi nagsasalita siya sobrang lasing siya. Opo. Sobrang Nanghihiram po kasi yung mom sa akin. Nanghihiram yung kasi nagsahod po ako. Nagsahod kami. Siya naman po, wala rin nangyayari dun sa sahod niya at puro vape, sigarilyo. Ang bata ba, di ba? Sabi niya yun yung 15 anyos? Malakas pong manigarilyo, ma'am. Nagulat nga po ako dun na maraming ng bisyo. Lakas pong manigarilyo. Tapos sabi niya sa akin, ma, pahiram ako ng 500. Sabi ko, bakit aanhin mo? Basta, pahiram akong 500. Padala ko kay Papa, sabi gano'n. Siyempre, inisip ko, mamaya naubos sa sigarilyo niya, naubos sa alak niya. Kasi malakas po talagang uminom. Malakas din manigarilyo. Ay pag pinagsasabihan ko po, galit pa yun sa akin. Binabato nga ako ng tsinelas po nun. Sa paa? Yung tsinelas po, yun ginaganon sa akin. Nahagis niya. Nakikita mo, Boboy? Isang beses. Totoo
totoo po yan. Ay, Hindi naman sa... hindi ko siya napahiram ng pera at sabi ko baka lang hindi mo ibigay kay papa mo at baka kung ano pang bilhin mo, alak at sigarilyo, malakas baka manigarilyo ay. Ni yung sahod mo nga hindi nawawalan sa isay ay puro kabali, puro sigarilyo. Oo, tapos ano nangyari na yun nung ano hindi mo Yun po, kung napahiram? ano-ano nang iniisip niya kay kuya niya. Nag-chat po yan yung kainit nga na pinagbalakan daw kami bantaan nito. Napapatayin kami. Yung po, at saka ako daw papatayin nito. Ay wala naman po itong sinasabing gayon. Kaya sabi ko, ano bang ang dahilan tinatanong ko naman po, ikaw ang nag-chat nun kay kuya mo, no? Hindi raw siya. Pero siya naman pala yung nag-chat nun. Kay kuya niya na pag umuwi daw kami dalawa, papatayin daw po kami nito. Sabi ko, bakit? Nasubukan nyo gagawin na yun? silang napabarangay sa mga threat nilang ganyan na? Hindi po ma'am. Nung Pinabayaan naandito lang kayo, di ba sabi niyo may threat din kayo sa kanila noon? Ba't di niyo pinabarangay? namin. Ay, naawa lang po ako sa kanila. Siyempre, pamilya ko, asawa ko. Kaya hindi po ako nag-ano sa barangay. So, nababayaan ko lang. Sabi ko, baka lumipas lang din yan. Sabi nga po nito, bakit hindi mo na lang ikaw, kay kapitan mo? Mabait ka rin sabi ko nito. Inaano po ako, pag barangay na natin yan. Ganun. Totoo Sabi po ko, yan. wag na. Tsaka, suggest din ng mga viewers natin, dati pa na dapat may protection order kayong mag-ina dito, lalo't may threat pala. Sabi, tutulungan daw kayo na, tutulungan ko kayo na ng protection order from barangay dito sa inyo. Eh kung mangyari ulit yun, wala naman na po sila dito, malayo na, nasa Maynila na Okay. Oo. Kaya sabi rin po ng Kaya kung panganay ko, sabi niya, babalik man o magiging kapitbahay nyo ulit, pwedeng ganun. Kung magkakaproblema, pwede ko kayo matulungan sa ganun. Opo, ma'am. Salamat po. Oo. At saka, yun sa akin lang naman, kung sila'y babalik, wag na naman na silang, yung kumbaga, wag nang, yung dating nangyari, wag na. Mm-mm. Yung mga nangyari dito na, Kasi yung ganun na may protection order ka, kasi 15 meters yata yung gap, hindi ka pwedeng lumapit sa inyo na makipag-usap man lang. Hindi pwede. Kaya ma'am, ang gusto ko po, isasuggest ko po sa inyo kasi yung CR naman po na yan, yan din naman po rin din ang inaano nila sa amin na kaya kung pwede sa po, kanila daw. pabayaan na lang yung CR na yan, maggawa na lang po tayo ng dito. Ay, hindi nyo na Kasi po, yun, papatanggal. Kasi po, yun po ay, pag nandito po, nagsi-CR po sila eh. Nagsi-CR sila. Kumbaga Ayaw po, yung patanggal yun. hindi ko, patatanggal ko na po yun. Kumbaga paano. Pero yung kasi kinukuha nila yung vial na yan eh. Ah, okay. Wala Inaangkin naman pong problema kung magbago tayo ng sa inyo. At yun, kaso nga lang yun, kung gusto nilang kunin na nila bibigay para, ko po. oo, kunin na nila para, hindi po magkagulo. oo. Pero ako po ang nag-asikaso niyan sa barangay eh. Kaya kung gusto nila, ibigay ko. Kaysa naman po na bababa pa sila dito. Ayaw ko na po silang bababa dito. Oo. Kaya ibigay nyo na yung CR na yun. Kaya yun Okay. na po yung Oo, CR. walang problema. Para ano naman. Yung CR pala na yun, parang inaano nila, nasa kanila. Opo. Kasi Kaya, sabi nila, sila na nagsabi sa akin na Halos huwag lahat kang, naman po ng huwag ano kang dito sa aakyat kanila dito, wala na tayong pakialamanan. Pero sila din naman po nagbababa para mag-CR. Kaya- wala pala silang sariling CR, sa taas. Meron pong Meron. CR po, kaso hindi nila ginagawa. Barado po yun. Ah, Nila ginagawa. Mm. Kaya diyan po sila Bara. nag-CR. Sa may, loob. Ay halos lahat nga po sa kanilang araw. Pag sinasabi ni mama na, o sige, sa inyo na yan lahat, basta ibalik niyo yung pera ko. Nananahimik sila. Kasi totoo. Paano kung sabihin nila na ito ang kunin nila at sa kanila Ay, yan? hindi na po pwede. Ay, Labas na po sila dyan. Oo. Madali na po silang ng kapitan. paglalaban ko po yan. Mm-mm. Kasi dahil din yan sa sa mga sponsor na tumulong, lalo na kayo, mga vlogger. Siyempre, may halaga po yan sa amin. Mm-mm. So, ayan. Salamat kung ganun para Para tahimik na. Kung hihingi naman po sila ng tawad sa magulang ko, kahit po hindi na sa akin, kasi alam ko naman ang grabe na ang nila sa akin. Mm-mm. Kasi alam ko naman po sa isang tao, pag gusto sa akin o ayaw. Kasi ramdam ko, marunong po ako magbasa ng ng isang tao. Kaya sabi ko, kung maghihingi sila ng pasensya, kahit hindi na sa akin, pero tatanggapin ko pa rin sila.
kay mama, manghingi sila ng pasensya. Dahil sa mga nasabi nila, na tulad nung minumura nga nila, walang kwenta si mama, ayaw makita ang pagmumukha ni mama. Halos tinataboy na nga dito eh. Gusto ko, maghingi sila ng pasensya kay mama. Hindi, kahit hindi na sa Yun akin. sincere. Yung sincere ano, sa dapat. kalooban nila. Oo, yun totoo. Hindi Hindi yung naman po sila nahingi kahit dito. Hindi naman po yun nahingi na, ma, pasensya ka na. Kung nasabi ko wala po yun. kasi kung Hindi gusto, po yun na, kasi ma'am, kung gusto po nila na maging okay, maging masaya ulit, ang ano na yan, ginawa na po yan. At oras man na hingi sila ng tawad kay mama at tanggapin sila ni mama, sa akin po walang problema. Kahit magsiksikan kami dyan. Oo, open sila. Opo, kahit magsiksikan kami dyan, wala pong problema. Hindi rin naman sila iba, kapatid ko pa rin naman sila. Opo, kahit sa ina. Basta ang ano mo, ang gusto mo. Ang gusto ko po, humingi sila ng paumanhin, kahit pasensya man lang kay mama sa mga nasabi nila. Lalong-lalo na po yung manugang ni mama, yung asawa ng kapatid ko. Kasi grabe po eh. Kung sabi ko nga sa isip ko, kung naging lalaki lang to, parang ang sarap sapukin eh. Kasi iba yung ano eh, yung magulang na namin yun. Magulang na namin yung minumura niya, hindi naman magulang niya. Ano lang naman siya, manugang. Talagang minumura, yun talaga as in mura na Opo. masama. Opo. Grabe Talagang- naman, ano? Opo. Minumura ko talaga. Mabuti kung pinalalamon niya si mama, hindi naman. Grabe yung bait ni Boboy, mga mahal kong viewers, kasi sabi niya, hihingi lang daw ng tawad yung mga nagkamali sa nanay nila at open sila dito ulit sa pamamahay nila at kung ano yung gusto nilang mangyari para maging maayos na naman kayo. Ano? Opo. Yun yung gusto mo. Masaya. Yung para pag nagkakaroon ba ng ano po ay tulad ngayon magbe-birthday si mama, di masaya sana at marami kami. Hindi po baga. Nakakalungkot din pala na ganyan nga, may alitan, ano, may quarrel kayong magkakapatid. Opo. Ako po, nagpunta po ako dito. Sa totoo lang, sumama ako sa magulang ko dahil sa gusto kong makilala yung magulang ko at gusto kong makasama yung magulang ko. At saka yung mga kapatid ko, gusto ko rin pong makilala. Ang problema po ganyan, hindi ko naman alam na magkakaganyan-ganyan kami. Kaya minsan parang sabi ko, bakit nagpunta pa ako dito kung hindi rin naman pala kami nagkakasundo ng mga kapatid ko. Hindi man kasundo, hindi makaayos, kaya mas maayos na magkakaayos na lang para Opo, yung ano ba, maging normal na family, di ba? Opo. Hindi yung ganyan na Yung magulo. medyo mainit na dyan sa inyo. Lipat tayo. Kayo dyan, mainita. Para at least kahit po paano, kung ano yung meron kami ngayon, may share na din namin sa kanila. Oo, hindi na yung Hindi lang talagang hirap sila na Sila di ba? nahihirapan. Yun lang naman po ang ano ko. Ang bilis talaga ng mo, Buboy, yung puso mo parang talagang ibang lahi siya nay, ganyan kasi mga ibang lahi, galit ngayon, bukas wala na. Yun po talaga din ang Kasi nung nakaraan, galit na galit ka nung bago pa lang kami mag-vlog sa inyo, di ba? Galit ka, sabi mo wag lang silang dito, babalik na manggugulo ulit. Opo, yun po. Ngayon, napatawad mo na sila, basta din hihingi sila ng ng pasensya sa nanay mo Opo, para at saka mapatawad mo sila. At saka yung totoo na hinihingi ng pasensya sa magulang namin, yung totoo pong hindi yung pag nakaharap, ma, pasensya, pag nakatalikod, wala na. Ay, mapangit naman po yung ganun. Kumbaga. Oo, plastic ang tawag doon. Plastic nga po. Plastic sa sa talagang pananalita. Mahirap yun. Mas maayos yung clear, yung talagang wala nang alitan. Hindi man yun basta-basta agad-agad, kasi alam ko may mga paggalit ka, madami ka talagang masasabi sa pati si nanay, hindi man natin aminin, syempre si nanay nakapagbitaw din siya ng salitang masakit. Masakit. Kasi galit nga po, yun yung nun, di ba nay?
That time ba nanay, di ba, nakabitaw ka din ng ano sa kanila, hindi, Nakabitaw po ako ng salita nung sinabi nila po sa akin na hindi nila kung ituturing ina. Lumayas na po. Nakapagbitaw rin naman po ako. Sabi ko nga po sa kanila, kung hindi mo ko tinuring na ina mo, hindi na rin kita ituring na anak ko. Kung ibang tao ko sa'yo, ibang tao ka na rin sa akin. Yun po. Sasabihan ko po siyang ganun. Tapos sasabihin po nila sa akin na mahalin mo yung anak mo. Sabi ko, mamahalin ko at anak ko po yan. Sabi ko, kahit anong sabihin mo, anak ko yan. Kahit anong sabihin mo, mahalin ko yan at anak ko yan. Yun po ang lagi ko sinasabi sa kanila. Yan din ang ano, tapos ay, syempre, nakausap ko din yung isang kamag-anakan nila dati dyan. Sabi nila, syempre, tiningnan ko din yung, ano, yung, pangyayari. Syempre, siya yung kamag-anakan dun sa kabila. Saan siya kakampi, di ba? Doon siya kakampi. Oo, kaya sabi niya, pakinggan ko din daw yung sa panig ng mga anak niyo. Paano kung mapapakinggan kung ayaw naman nila umuwi? Hinamon ko pa sila na uuwi sila. Ako na bahala sa pamasahe. Para makauwi, para magkaharap-harap din kayo, magkaayos-ayos, di ba? Ayaw nila, hindi sila na ano, wag na daw. Kasi po, yung mga anak ko, nandiyan naman po rin siya nun. Kita naman niya ang ginagawa po ng mga pamangkin niya din. Kung batuhin ako ng cellphone, kung hawakan yung mga kamay ko, nandiyan po siya. Nung magwala dito. Grabe. Nandiyan po talaga siya nanonood. Bakit binatungan ng cellphone na Nanghihiram po ako ng cellphone ko sa anak kong babae po. Na sabi ko, para lang maka-text ako dun sa panganay kong lalaki. O kumustahin ko. Ayaw pong magpahiram. Ayaw. Yung babae ko, ayaw magpahiram. Ngayon sabi ko, para hinihiram lang kung walang load, paludan na lang natin. Papaludan ko na lang ngayon. Pagbigay niya sa akin, hinagis po niya sa akin. Sabi nga po ng mga kapitbahay, huwag kang ganyan at ina mo pa rin naman yan. Cellphone lang naman hinihiram sa'yo. Huwag mong babatuhin. Na, gagabaan ka. Sila na po nagsabi mga kapitbahay. Gagabaan ka niyan, nanay mo pa rin yan. Ano yung gagabaan na yung parang kakarmahin? Kakarmahin, ganun po. Sabi na po mga matatanda. Sabi ko, bayaan mo na lang po Ate Lorna, bayaan mo na lang po kung anong gustong gawin nila. At ako, basta ganito lang ako, hindi ako makialam sa kanila. Sabi nga po nila, ang bait mo naman, kung sa akin yan, hindi yan basta sabi na. Sabi ko, bayaan mo na lang, yun ang gusto niya. Masaya siya dyan. Totoo po yan. Kasi kahit naman nung nandun pa sila sa nung unang-unang araw na isugod yun sa ospital, talaga sa totoo lang po nakarating pa kami kay Kapitan, manghiram lang kami ng motor pero hindi po kami pinahiram kasi sabi niya may pupuntahan siya, tapos pero binigyan po kami pera, sabi niya mamasahe na lang kayo, sabi niya mamasahe. Kasi may pupuntahan rin ako, emergency rin, binigyan kami ng pera. Yung pera pong binigay sa amin ni Kap, dala-dala po namin hanggang dun sa ospital. At siyempre kahit naman po ganun sila, asawa pa rin naman ni Mama. Adi pinuntahan po namin. Yung pag-uwi po namin, hindi ko nga akalain na nagkukwento sa akin to si Mama. Siya pa raw yung masama. Bakit daw nagpunta pa kami dun sa ospital na yun. Sila po ang nakikiusap dito na puntahan namin Yung bumaba po dyan Pinapakuusapan si Mama na puntahan sila. Tapos yung pinuntahan po namin, yung pagbalik namin dito, ito pa nga pong napasama si Mama. Sabi ko, bakit ganun? Ay mas magaling pala, hindi na tayo dapat pumunta, pinabayaan na lang natin. At yung binigay ni Kap na pera, hindi na natin binili ng merienda, sabi ko. At wala rin naman tayo na nga yung nagtutulong, tayo pa yung ginaganyan. Napakasakit din naman po sa kalooban. Tsaka ano din yun, syempre yung mga pinsan ng mga kapatid mo, nag-chat din sila na sana kunin daw yung panig nila, panig ng ano. Sabi ko, pwede kong interviewin yung kapatid ng tatay nyo o kaya yung mga pinsan nyo, yung mga ano, pwede kong interviewin, pwede naman, sabi ko, para makuhanin ko ng panig. Di ayaw naman nila. Yun pa lang,
doon pa lang at ayaw nga nilang magsalita, di ibig sabihin may sabi nila ayaw daw nila makialam. Kaya sabi ko ay dapat hindi na magsalita, di ba? Kasi ayaw din naman pala makialam, ba't manira ka pa, di ba? Opo. Manahimik na lang. Mm. Kasi sila lang din naman po ang nagsabi rin sa amin na wala sabi nila kay mama, wala kang pakikialaman sa kahit sa isa mong anak sa akin. Ang pakialaman mo, yung anak mong nandito na kasama mo ngayon, tapos yung anak mong dalawa, yung sa una. Yun po. Yun po ang wala tayong pakialaman, sabi niya. Kaya sabi ko po, kung ganyan ang gusto nila, ay di mas maganda. At least kahit pa paano, wala nang kay mama, mumura, wala nang masasakit Oo, kay pero mama. maano pa din yung kalooban mo, Buboy, kasi sabi mo nga hihingi lang sila ng manhin kay nanay ng sorry, ay matatanggap mo sila ulit Oo. dito. Kung talagang tanggap rin nila yung pagsasabi nila ng sorry sa magulang namin, at tanggapin ulit nila si mama, kasi nagbitiw sila ng salita na hindi na kita ina. Bakit? Sabi ko kay mama, bakit sinasabihan ka ng ganun? Hindi ka na pala nila ina. Yun po ang ko. Yun yung mo din, concern mo kay mama mo. Pero yan, mabuti ka pa din, Buboy, kasi hindi ka nga ganyan, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Hindi. Yun nga yung sabi mo, basta irespeto lang yung magulang nyo, ay matatanggap mo din kung kung babalik man sila o hindi. Oo. Mm. At itong bahay na to na pinagawa ninyo po, tapos nung mga tumulong sa amin, ay kahit po naman magsiksikan kami dyan, mga kapatid ko, walang problema. Unang-una, dito rin naman sila naglaki, lugar din naman nila ito, kaya walang problema sa akin. Galing talaga, maunawain yung anak nyo. Kaya blessing si Buboy sa inyo. At sana wag kang magbago, Buboy, Ay, hindi naman po. Oo, wag kang magbago, huwag mong baguhin yan, kasi mas matutuwa pa sa inyo si God, kasi ganyan yung attitude mo. Syempre hindi ka magpagtanim ng galit sa kapwa, kahit ano man yung mga pinapakita, hindi mo Hindi naman po. Oo. Totoo lang din naman yung sinasabi na Oo, tsaka ayan, change the topic tayo. Kung ganun man na magkita kayo ng totoo mong tatay, at sabi nga ni mama mo gusto niya makipagbalikan dun, bahala po siya kung anong desisyon ni mama, bahala po siya. Ba't tinignan mo si mama mo? Wala po. Nakatingin sa Gusto niya pa daw si papa mo. Wala naman po akong magagawa. Wala kang problema doon, kasi yun yung totoo mong tatay, di ba? At saka baka Ang magiging adjustment nyo lang dyan yung salita talaga. baka pag nakasama namin siya, siyempre baka maisip din niya na ay ganito pala kasarap ang buong pamilya na Tsaka ikaw, yung marangasan mo man lang yung ganun, opo. Kasi ikaw lang yata yung hindi nakaranas yung ganun, yung buo yung Hindi po. family Ako lang. mo. Ako lang talaga. Sila naman po ay Nakasama yung buong boat, nanay, tatay. matagal nilang nakasama hanggang paglaki nila Oo. kasama. Ako naman po ngayon lang po na kasama si mama, wala pang tatay. Kaya po, siguro pag nangyari yung ganun, masarap din sa pakiramdam na siyempre tunay kong tatay tapos si mama, masarap po sa pakiramdam yung ganun. Oo. Nakangiti si nanay yung balik Indiano program. Natutuwa sila pag nagtatawa ka, Buboy, yung mga sa comment ng mga viewers natin. Ayan, pasensya na kayo kung natatopic namin ulit ito. Medyo ito lang yung dahilan kung bakit nangyari lahat ito. Buboy? Opo, ma'am. Oo. Tsaka kung may patawaran man na mangyayari,
mas magiging masaya kaming tumutulong sa inyo kasi syempre wala nang problema. Tsaka kami po, ako po, lalo na po si mama. Kaya po namin magpatawad kasi hindi naman kami yung sinasabing hindi naman kami Diyos para hindi magpatawad papatawarin ko pa rin naman sila. Patatawarin din naman siguro ni mama sila. Kaya sa akin, kung gusto nilang bumalik dito, sige, magsama-sama ng maayos, sige, walang problema. Walang problema. Okay. Sige. Sana good luck. Sana maging maayos pa yung pamilya nyo, Nay. Opo. Oo. Paano, Nay, kung mauunang makabalikan mo yung nandito sa mas malapit? O di wala nang pag-asa yung tatay ni Buboy. Hindi po, meron pa rin po. Kasi, siyempre, patatawarin ko siya, pero yung dating pagsasama, mahirap na po ibalik. Ganun po. Para sa akin, magkaibigan na lang po kami. Yung magandang samahan, parang magkaibigan na po. Oo. Sabagay, opo. Kasi, ma'am, hindi naman sa pumapalig ako kay mama. Kasi minsan sabihin nga natin na sa galit at saka sa pagkakainom lang din naman yun, kaya nasabi. Pero, hindi mo rin po pwedeng pagkatiwalaan yung ganong salita. Lalong-lalo na kung tungkol na sa buhay mo. Threat na yun. Oo, threat na sa buhay kaya mahirap. Oo, mahirap talaga yung ganun, ano? Okay, naintindihan ko naman. Kasi yun nga pong iba minsan pag nakikipanood ako, minsan nanonood ako ng investigador. Mismong pamilya pa yung... Mismong tatay pa yung pumapatay dun sa mag-iina. Kaya natatakot din kayo dun sa threat na yun, ano? Pero oo. Pero wala imposible, no? Magpatawaran na lang kung ayaw ni nanay nang magbalikan. Magbuo ng pamilya ulit. Magkaroon ng babing bago. Hindi na po, ma'am. Tawa ni Bubu. Wala na po tayo. Oo, hindi na pwedeng magbuntis si nanay. Wala na po yun. Hindi na pwedeng... Wala na sa isip ko po yung mga... Malay nyo, magkaroon kayo ng kamukha ni Buboy ulit. Ang pangalan ay B-Boy. Oo. Tara dito. Ang ganda na ng ano nyo, bahay. So, ayun. Share namin yung kwento ng buhay ng mag-ina. At sana huwag kayo magsawa kung ano yung mga topic namin araw-araw. At ganyan po talagang vlogging. Talagang meron at merong topic. Ayan, no. Dito sa ano na din dyan? Na finishing na? Hindi pa po, ma'am. Ah, hindi pa. Dito sa may likod dito. Hindi pa po. Okay. Baka po bukas, lalagyan nyo na. Oh, mataas-taas nga. Lalagyan pa po kasi po ng tutungan. Oo, tuntungan. Tapos eto, i-finishing din para dun sa pintuan, ano? Okay. Pati dun sa kabila. So, ayun. Maayos na. Maayos na itong ano nila. O di ibig sabihin. Ay, eto na yung mga hollow block na sa ano. Sa pang ano. CR. O maganda nga po pag dito na ilagay yung ano sa tabi. Ito yung dating bahay nila nanay. Parang naggata ka nanay Naggulay po akong gabi, ma'am. Ah, naggulay ka ng gabi. Okay, ito na yung mga tiles natin. Ah, yun yung paborito niya. May mga ano pa mga kahoy. Ano ma'am deliver po? Bukas siguro kuya para Kailangan ng pako doon. anong pako po yung kailangan doon? Siguro yung ano lang. Litres lang po. Litres? Ilang kilo? 2 kilo po sa kalating kilo concrete mill. Concrete nail? Papako po natin sa ano yun, sa simento. Ah, sige. Isang kilong concrete nail. Kalahati lang po. Ay, kalahati. Dalawang 2 kilong litres. litres at dun sa gagamitin dun sa mga ano, no? Tapos po yung pako natin, siguro finishing na lang po sa plywood.
Okay, sige. Siguro mga kalating kilo lang yun. Anong tawag doon? Finishing po. Finishing na ano? Tapos sa Okay, kalahati ano? Sige, Nay, pamerienda nyo. Bili ang merienda nyo doon. Salamat po, ma'am. Oo. Di bali, araw-araw naman ako dito. Para ano, mabili ka ng ano, kung anong gusto nilang pang merienda. May mga biscuits pa sila dyan, Nay. Konti na po, ma'am. Okay. Yung juice, kape. Ang juice po, ubos na po, ma'am. Okay. Yan yung mabili ako ng ano. Yung kape, ubos na rin po yung ma'am. Ubus na. Okay, sige. Dami amin. Madami kayo ano. Kaya ano. Ito masarap i-merienda din to. Pero ano na yan si kuya. Ano ka na sa tubig nito ano? sawa na ako dyan, ma'am. Sawa ka na? Mula ng pagkabata pa ay ano. Daming ano dito. Dito lang yung gym mo sa bundok. Oo nga. Hindi maganda na din ang daan nyo dito. Hindi na tinatawag na bundok dito. Pag na-deliver, ma'am, yung ano, iunahin ko ng kisame. Kisame. Oo, sige, kisame yung unahin.